Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin. Mula pa nung una, ang pakikiapid ay bagay na ipinagbawal ng Diyos sa tao. Noong panahon ni Moises, kapag ang isang babae ay mahuli sa pakikiapid, siya ay babatuhin hanggang mamatay. Ngunit bakit nang iharap kay Kristo ang isang nakikiapid na babae, ay yumuko lamang siya? Bakit hindi siya nakiisa sa pagbato ng babae? Hindi ba nalalaman ni Kristo ang utos ng Diyos? Matutunghayan natin ang dahilan sa 8 kabanata ng Juan, 1 hanggang 12 talata. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay. Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong lingkod, si Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Panginoon. Tayo ay nasa pag-aaral ng 8 kabanata ng Ebanghelyo ayon kay Juan. Ang kabanatang ito ay nagbukas sa isang pangyayari tungkol sa babaeng nahuli sa pangangalunya. Sa pangyayaring ito, gumamit si Juan ng tinatawag na customary method. Ginamit niya ito upang masundan ang buong pangyayari sa pakikipagtalakayan ng Panginoong Hesus tungkol sa paksa ng pangangalunya. Ginamit niya ito upang masundan ang buong pangyayari sa pakikipagtalakayan ng Panginoong Hesus tungkol sa paksa ng pangangalunya. Ang customary method ay isang uri ng paglalarawan sa isang gawaing saklaw ang kanilang kaugalian. Madalas ginagamit ang pamamaraan na ito kung may nalabag na kaugalian na kanilang sinusunod o sa mga moral na kautusan na kanilang pinatutupad. Kadalasan nagiging malalim ang usapin sa mga ganitong pangyayari at nagbubunga ng dagliang hatol ng nagkasala. Ang pangyayari tungkol sa babae na nahuling nangangalunya sa 8 kabanata ng Juan ay hindi matatagpuan sa ibang salin ng kasulatan. Ngayon ang tanong, bakit mayroong tayong sipi ng pangyayaring ito sa English at Tagalog sa salin ng Biblia? Dahil ang ginamit po nating English at Tagalog na salin ng Biblia ay nagmula sa orihinal na salin ng Bagong Tipan na nanggaling naman sa orihinal na lengguaheng Griego. Tandaan natin na naunang naisulat ang Bagong Tipan ng Biblia sa Griego. Sa lengguaheng ito, nagmula ang salin ng English at Tagalog na Bagong Tipan. Ganoon pa man, inalis o hindi na isinama sa 8 kabanata ng Juan ang paksa sa pangangalunya ng isang babae sa Greek text na nasalin sa West Scott at Hort. Sa halip ito'y isiningit na lamang nila sa huling bahagi ng Ebanghelyo ayon kay Juan. Samantala, kakaiba naman ang ginawa ng manunulat na si Nestle. Isinama niya sa 8 kabanata ang paksa sa pangangalunya, subalit ginamitan niya ito ng panaklong sa simula at katapusan ng mga pangungusap. Marami ang nagtatanong kung bakit ginawa ito ng mga pangunahing dalubhasa sa pagsasalin ng Biblia. Ang kasagutan ay matatagpuan sa sinulat ni Augustine. Sa kanyang sulat, sinabi niya na kung bakit inalis ang paksang ito sa 8 kabanata ay dahil sa takot ng mga manunulat na tagasali ng Bagong Tipan. Natakot sila na baka ang paksang ito ng pangangalunya ay mas lalong magbuyo sa mga babae na mangalunya. Bakit nila naisip ang bagay na ito? Dahil sa kanilang maling pagkaunawa sa naging tugon ng Panginoong Hesus sa paksa ng pangangalunya. Inakala ng mga manunulat na ito na sinasang-ayunan ng Panginoong Hesus ang pagkakasala ng pangangalunya ng babae. Subalit kung ating babasahin at uunawaing mabuti, makikita natin na hindi kailanman sinang-ayunan ng Panginoong Hesus ang pagkakasala ng pangangalunya. Sa halip, ang pagkakasalang ito ay kanyang isinumpa. Kaya malinaw na ang paksang ito ay dapat na manatili sa 8 kabanata ng Juan dahil ito'y bahagi ng kinasihang salita ng Diyos. Ngayon, simulan natin ang pagtalakay sa mga talata.
Ganito ang mababasa natin sa una at ikalawa. Ngunit si Jesus ay pumunta sa bundok ng mga Olibo. Kinaumagahay, nagbalik siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat, kaya't umupo siya at sila'y tinuruan. Nais kong ipaalala na ang gabing bagong mangyari ang pangyayaring ito, sa 8 kabanata, nagkaroon ng pulong sa Sanhedrin at nagkaroon ng matinding usapan at pagtatalo. Dahil sa hati ang pananaw at palapalagay ng mga tao kung si Jesus nga ang Mesiyas na tagapagligtas. Sa pulong ding iyon, naroon si Nicodemo na siya namang nagtanggol sa Panginoong Hesus. Pagkatapos nito, nag-uwian na ang mga tao at wala isa man ang nag-anyaya kay Jesus sa kanilang tahanan. Kinabukasan, maaga pa'y bumalik na si Jesus sa Jerusalem, nagtungo sa templo, naupo at nagturo ng banal na kasulatan. Sa mga oras ding iyon, lumapit sa kanya ang mga eskriba at pariseo na may daladalang babae na nahuli sa pangangalo niya. Sa harapan ng Panginoong Hesus, walang pasubali nilang inakusahan ang babae ng kasalanang pangangalo niya. Papaano natin ilalarawan ang kalagayan ng babaeng kinakaladkad ng mga pinuno ng relihiyon papasok sa templo? Una, nais kong sabihin na kung nahuli nila ang babaeng ito sa akto ng pangangalo niya, kung totoo ngang nahuli nila sa akto ng pakikipagniig ang babaeng ito sa hindi niya asawa, maaaring hubad o may kaunting tapis lamang ang katawan niya nang kaladkarin siya at dalhin nila sa harapan ni Jesus upang isakdal. Maaari ding sinaktan nila ang babae at ito'y nagtamo ng mga sugat at pasa sa katawan. Sa madaling salita, mistulang basahan ang babaeng ito nang dalhin siya sa harapan ni Jesus. Ang babaeng ito ay nahuli sa akto ng pangangalo niya, wika nila kay Jesus. Walang pag-aalinlangan na ang babae ay nagkasala at ayon sa kanilang sinusunod na kautusan, siya ay dapat mamatay. Ito ang isinasaad ng kautusan ayon sa aklat ng Levitiko, Kabanata 20 sa 10 talata. Ang lalaking makiapid sa asawa ng iba ay papatayin, gayon din ang babae. Kung ang batayan nila sa pagsasakdal at paghatol sa babaeng nangalo niya ay ang ating binasang talata sa aklat ng Levitiko, ang tanong, nasaan ang lalaki na naging kaapid niya? Kailangan naroon din siya upang mapatunayan ang pagkakasala ng babae. Kung hindi nila isinama ang lalaki na kaapid ng babae, nangangahulugan lamang na mayroon silang ibang layunin. Mayroon silang ibang iniisip kung bakit kay Jesus nila dinala ang babaeng ito nang hindi kasama ang lalaki ng kanyang karelasyon. Pagkatapos nga nilang dalhin sa harapan ni Jesus ang babae at matapos na sabihin kay Jesus na ito'y nahuli nila sa akto ng pangangalo niya, mabilis nilang binanggit kay Jesus ang dapat na maging parusa sa babae. Ito'y ayon sa batas na itinakda ng Diyos sa pamamagitan ni Moises. Ganito ang mababasa natin sa 5 hanggang 6. Nooy dinala sa kanya ng mga eskriba at ng mga pariseo ang isang babaeng nahuli sa pakikiapid. Pinatayo ito sa harapan nila at sinabi kay Jesus, Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa pakikiapid. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga gaya niya. Ano ang masasabi mo? Itinanong nila ito upang subukin siya nang may maisumbong sila laban sa kanya. Ngunit yumuko si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Tumpak ang kanilang paratang sa babae at ayon sa kautusan ni Moises, marapat lamang na siya ay batuhin hanggang mamatay. Ngunit sa likod ng kanilang mga isipan, natatago ang maitim at makasariling layunin. Nais silang subukin si Jesus sa bagay na ito. Nais nilang magbigay ang Panginoong Hesus ng karagdagang pananalita na di aayon sa kautusang ibinigay ni Moises. At kung magkagayon, maaari din nilang isakdal si Jesus at paratangan ng paglabag at di pagsunod sa mga kautusan. Sa huli, magkakaroon sila ng dahilan na batuhin siya. Malinaw na hindi nila hangad na batuhin ang babae. Sa halip, si Jesus ang nais nilang batuhin. Hindi naman ligid kay Jesus ang masamang hangaring ito ng mga pinuno ng relihiyon. Kaya sa halip na magsalita o magpaliwanag sa mga pinuno ng relihiyon, minarapat ni Jesus na yumuko at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng kanyang daliri. Para bang ipinawalang bahala lamang ng Panginoong Jesus ang sinabi ng mga pinuno ng relihiyon. Parang wala siyang narinig na anuman habang patuloy ang kanyang pagsulat sa lupa.
Sa aking palagay, ayaw ng Panginoong Hesus na makisama sa mga taong nagsasakdal sa babae. Marahil hindi rin niya tinitigan o pinagmasdan ang babaeng ito dahil ayaw niyang makadagdag pa sa kahihiyan na sinapit nito sa kamay ng mga eskriba at pariseyo. Sa halip, habang pinaparatangan nila ang babae, patuloy naman sa pagsusulat sa lupa ang Panginoong Hesus. Ano naman kaya ang isinusulat ng Panginoong Hesus? Walang nakakaalam. Marahil isinulat niya ang pangalan ng babaeng pinaparatangan ng nangangalunya. Maaaring isinulat niya isa-isa ang mga kasalanan ng mga taong nagpaparatang sa kanya. Dahil di malayo na ang mga eskriba at pariseyong ito ay mayroon ding bawal na relasyong ginagawa. Subalit isa lang ang natitiyak ko. Alam ng Panginoong Hesus ang bawat lihim at kasalanang ginagawa ng mga pinuno ng relihiyon. At ang mga ito'y hindi malilihim kailanman sa harap ng Panginoong Hesus. Ayon sa mga ngaral 12, 13 at 14, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, pagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Lahat ng gawain natin, hayagman o lihim, mabuti o masama, ay isusulit natin sa Diyos. Samantala, naging mapilit ang mga pinuno ng relihiyon na pasagutin si Jesus sa kanilang paratang sa babae dahil nais din nilang maakusahan ang Panginoong Hesus. Hindi naman sila nabigo sa pagkakataong ito sapagkat sinagot sila ni Jesus. Ganito ang kanyang sinabi sa kanila sa 7 hanggang 9. Ayaw nilang tigilan ng katatanong si Jesus, kaya't sila'y tiningnan niya at sinabi, "Sino man sa inyo ang walang kasalanan, ang siyang maunang bumato sa kanya." At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila ito, sila'y isa-isang umalis. Walang naiwan kundi si Jesus at ang babaeng naroon pa rin sa harapan niya. Sa mga talatang ito, ipinakita ni Jesus ang pangunahing katangian ng pagiging tagahatol na sa aking palagay dapat nating bigyan pansin. Mayroon tayong karapatang hatulan o husgahan ang sinuman kung tayo'y may katangian sa pamantayang kailangan upang maging isang hukom. Ang pangunahing katangian ay dapat na matuwid ang kanyang buhay at walang bahid ng pagkakasala. Marahil sila ay nakonsensya kaya umalis. Mga kaibigan, tulad ng sinabi ng Panginoong Hesus, hindi masamang humatol sa kapwa. Ganoon pa man, dapat tiyakin ng sinuman na siya ay hindi nagkakasala. Nang sa ganoon, kung siya ay hahatol sa gawaing hindi tama ng kanyang kapwa, masusumpungan niya ang katwiran sa kanyang paghatol. Subalit ako'y nakatitiyak na walang isa man sa atin ang hindi nakagagawa ng kasalanan. Sa madaling salita, kung mayroon dapat humatol ng matuwid sa ating kapwa, iyon ay walang iba kundi ang Diyos. Mayroong pamamaraan ang Diyos sa paghatol sa ating pagkakasala at pagkakasala ng ating kapwa. Sa aking palagay, mas nais ng Diyos na makita sa atin ang pagdamay at pagpapakilala sa Panginoong Hesus sa taong nagkakasala. Ako'y naniniwala hanggang sa panahon na hindi dumarating ang dakilang paghuhukom ng Diyos, masasabi kong ang kailangan ng iyong kapwa ay kapatawaran sa kanyang kasalanan at maaari niyang makamtan ito sa pamamagitan ng pagsuko ng kanyang buhay kay Kristo. Naantig ang puso at damdamin ng mga eskriba at pariseyo sa sinabi ni Jesus sa kanila. Sila'y isa-isang umalis palayo kay Jesus. Sa pagkakataong ito, naiwanan ang babae sa harapan ng Panginoon. Ano naman ang sinabi ni Jesus sa babae? Basahin natin ang 10 hanggang 11. Tinitigan siya ni Jesus at tinanong, "Nasaan sila? Wala bang nagparusa sa iyo?" "Wala po, Ginoo," sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, "Hindi rin kita parurusahan. Humayo ka at huwag nang magkasala." Tunay na nagkasala ang babaeng ito at ayon sa kautusan ni Moises, kailangang mamatay ang isang mangangalunya. Sa mga talata na ating binasa, nais kayang baguhin ni Kristo ang pagpapatupad ng kautusan ni Moises? Marahil ay hindi. Sa halip, inilagay niya ang kanyang krus sa pagitan ng pagkatao at kasalanan ng babaeng ito. Ibinilang siya ng Panginoong Hesus sa mga taong makatatanggap ng kapatawaran sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Tandaan natin na hindi pumarito ang Panginoong Hesus upang hatulan ang sanlibutan. Hindi siya pumarito upang hatulan ang babaeng makasalanan. Sa halip, siya'y pumarito na higit na 2,000 taon na ang nakararaan
upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan at siya'y maging tagapagligtas ng sanlibutan. Dapat maunawaan ito ng mga tao dahil kadalasan iniisip natin na tayo'y naligaw at nakatalagang mahatulan dahil sa ating kasalanan. Nais kong sabihin sa iyo, kaibigan, kung ikaw ay maparusahan sapagkat ikaw ay makasalanan, hahatulan ka at parurusahan sapagkat hindi mo tinanggap si Kristo bilang iyong Diyos at Panginoong tagapagligtas. Pumarito siya, napako sa krus at namatay upang tubusin tayo mula sa kasalanan. Kaya marapat lamang na sa pamamagitan ng kusang loob na pagsusuko ng buhay sa Panginoong Hesus at tanggapin siyang Panginoon. At kapag ito'y iyong ginawa, ako ay nakatitiyak na mararanasan mo ang sinabi ng Panginoong Hesus sa babaeng makasalanan, hindi rin kita parurusahan. Humayo ka at huwag nang magkasala. Matapos ipahayag ni Hesus ang kapatawaran sa babae, ganito ang kanyang sinabi sa 12. Muling nagsalita si Hesus sa mga tao, "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at di nalalakad sa kadiliman." Pansinin po natin ang unang salita na sinabi ng Panginoong Hesus. Ito'y ang salitang "ako". Ang salitang ito ay paulit-ulit na binabanggit sa Lumang Tipan. Ang katotohanan, kaunti lamang ang nalalaman natin tungkol sa Diyos. Alam lang natin na siya ay walang simula at walang katapusan. Wika nga sa English, siya ay self-existing. At siya ay nag-iisa lamang sa ganitong kalagayan dahil lahat ng bagay na nakikita natin ngayon ay nagmula sa Kanya. Alam din natin na nasa Diyos ang lahat ng karunungan at kapangyarihan na kailanman ay hindi makakamit ng tao. Pumarito ang Panginoong Hesus sa sanlibutan hindi lang upang tubusin ito mula sa kasalanan. Sa halip na parito siya upang ipakilala sa atin ang tunay na Diyos. Lubos na pinalawak ni Hesus ang ating pangunawa tungkol sa Diyos sa pamamagitan ng paggamit niya ng mga pangkaraniwang bagay dito sa lupa. Kabilang dito ang tinapay, liwanag at tubig upang gawing simbolo ng kanyang sarili. Gumamit din siya ng mga pangkaraniwang pananalita upang ilarawan ng isang hindi pangkaraniwan. Nagsalita siya ng mga bagay na pisikal upang maunawaan natin ang espiritual na bagay. Nangusap din siya ng mga makalupang pangyayari upang ilarawan ang makalangit na kahulugan. Inihayag din niya ang mga pansamantalang bagay upang maihayag ang mga bagay na walang hanggan. Sa madaling salita, naipakilala ng Panginoong Hesus sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng paggamit ng lahat ng bagay na naaabot ng ating pangunawa. Kaya nga, nang sabihin niya na siya ang tinapay, ang tubig at ang buhay, ganap niyang naipakilala sa atin ang Diyos. Kaibigan, nang sabihin ni Jesus na siya ang tinapay ng buhay, siya ang liwanag ng sanlibutan, na siya ang pintuan patungo sa buhay na walang hanggan, na siya ang muling pagkabuhay at buhay, na siya ang katotohanan at buhay, na siya ang mabuting pastol, na siya ang puno ng ubas at tayo ang mga sanga. Ang lahat ng ito'y nagpapakita at nagpapahayag na si Jesus ay sapat sa ating buhay. Ako ang liwanag ng sanlibutan. Ito ang pinakamataas na pahayag ni Jesus sa kanyang sarili na matatagpuan sa aklat ng Juan. Dahil siya ang liwanag ng sanlibutan, nakita natin kung papaano niya sinabi na siya ang liwanag ng salita ng Diyos. Siya ang nagpahayag ng mga natatagong karumihan at kasalanan ng mga eskriba at pariseo. Nasila rin ang nagparatang sa babaeng pinatawad ni Jesus mula sa pagkakasala ng pangangalo niya. Tandaan natin na ang liwanag ang siyang naglalantad sa lahat ng bagay na nakakubli sa kadiliman, at ang liwanag na ito ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Ito ang isa sa dakila niyang katangian. Siya ay Diyos na kaliwanagan. Ang sino man sa kanya ay mananalig, kailanman ay hindi lalakad sa kadiliman. Kaibigan, patuloy ang paanyaya ng Panginoong Hesus sa iyo patungo sa liwanag ng kanyang krus. Kung ikaw ay magpapasya ng buong puso na umalis sa kadiliman na iyong kinalalagyan, tawagin mo lamang siya at tanggapin bilang Diyos at Panginoong tagapagligtas. Siya'y tutugon ng buong katapatan at buong pagmamahal kanyang hahanguin mula sa kadiliman patungo sa kagilagilalas na kaliwanagan.
Ang sabi po sa Isaiah 55:6 at 7, hanapin ninyo ang Panginoon habang siya'y matatagpuan. Tawagin ninyo siya habang siya ay malapit. Talikdan na ng masama ang kanyang lakad at ng taong liko ang kanyang mga iniisip. Bayaan siyang manumbalik sa Panginoon at siya'y kahabagan niya. Manumbalik siya sa ating Diyos pagkat madali siyang magpatawad. Purihin ang mga salita ng Panginoon. Sa oras na ito mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan, sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 may ganito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Hesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa Kanya. Ganito po ang sinasabi sa Hebreo 7:25-27. Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus kung gayon, ang dakilang saserdoteng makatutugon sa ating pangangailangan. Siya ay banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sang kalangitan. Ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan, sapagkat ang dugo ng ating Panginoong Hesus ay walang bahid ng kasalanan. Ganito po ang nakasaad sa Hebreo 9:14. Ngunit nadihamak ang magagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu, ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang luminis sa ating puso't isip upang talikdan natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ito na kaibigan ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Manalangin po tayo. O amang Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, salamat muli Lord sa mga ginintuang pagpapala na aming nasumpungan sa oras na ito. Salamat po sa iyong mayamang salita na nagpataba ng aming pananalig sa iyo. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bzasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.